What is up sa inyo mga bro? This is Bro Motovlog PH and 40 days vlog. So pupunta tayo ngayon ng MVIC Otis, o kung saan tayo magpaparehistro ng motor. So pupunta tayo doon ngayon kasi doon subok ko na doon. At mabilis ang proseso nila doon. So last year hindi kasi ako nakapag-vlog. Umabot lang ng 30 minutes or wala pang 1 hour ang proseso ng pagpaparehistro doon. So alam naman natin na sa ibang mga parehistruhan mahirap iba matagal, lalo na sa emission. So dito sa may MVIC Otis, nasubukan ko na magparehistro dyan. And mabilis lang talaga. So syempre hindi siya kasing mura nung iba, medyo may kamahalan ng rehistro doon. So ayun, pupunta tayo doon. So samahan nyo ako na magparehistro para malaman nyo na rin kung magkano ang total cost na aabutin, tsaka kung paano ang proseso sa MVIC Otis. Time check 7:56. So wala pang alas 8. Actually mas maaga nga sana ako, pero alam mo na, tinamad. Tignan natin kung gaano nakarami yung tao doon sa ganitong oras. By the way, Monday pa lang ngayon, September 16, 2024. So di ko alam kung kailan ko ito ma-upload, baka late na. Tignan na lang natin. Di ko alam kung anong daan to sinusundan ko lang yung Waze. Di ko kasi kabisado, mahina ako sa daan guys. So kung wala sigurong Waze, paano na tayo So suggest ko lang pala sa inyo guys, bago kayo magpunta sa bago kayo magparehistro sa MVIC na na mga rehistruhan, or kahit sa LTO man kayo magparehistro rekta, o kahit saan man, may inspection kasi yan guys. So mainam na unang-una, kondisyon yung motor nyo. Make sure na good running condition siya. I-check nyo rin yung mga ilaw. Importante yan kasi itetest nila yan, yung mga ilaw, yung mga preno. Ayan, check nyo rin yung mga preno guys. Napaka-importante niyan kasi kapag bumagsak ka sa inspection, sayang lang punta mo kasi babalik ka. Hindi ka nila i-rehistro, sayang ang pila mo. Unless kung maaayos mo rin yung problem, tapos babalik ka sa kanila same day, alam ko hindi ka napipila. Pero depende yun kung saan ka magpaparehistro. Baka mamaya pagbalik mo doon, pipila ka ulit. So pinakamainam yan, 1 week before or 1 day before, bago kayo magparehistro, i-check up nyo mabuti yung motor nyo kung meron bang pundidong ilaw, mahina na ba yung preno. Kasi check nila lahat yan kung mausok ba yung tambucho mo, kasi kung mausok yan, hindi rin yung papasa. So sa pangalawa mong titignan, yung yung papeles mo, siguraduhin mo na dala mo yung kopya ng ORCR mo, o kung hindi man kopya, kahit yung mo mismo, yung original. So pag mga ganitong lugar na hindi natin kabisado yung daan, dapat mag-focus tayong mabuti kasi baka mamaya mahuli tayo, lalo na Manila pa naman to, marami nang uhuli. Ang pangit ng mga dugtungan ng mga tulay, Papansin nyo ba yan? Kahit sa EDSA,
Yung mga dugtungan na ganyan, ano, may bump. Alam mong hindi smooth yung pagkakagawa. Yung kailangan may bump talaga, ano. Malakas makasira yan eh. So dito tayo, guys. So para sa step 1, magbibigay tayo ng Xerox copy ng ORSKR natin sa guard. Dulo kaliwa. So papaserox ko muna to, tapos mawawalan ako ng kopya ng CR. So para naman sa step 2, magbabayad tayo ng 600 pesos for the inspection and emission fee. Pasok ko na raw dito. So pagkatapos kong magbayad sa cashier, agad na ako pinapila dito sa testing area. So nakasalang na kaagad, no? Susi, iwanan mo. Dito sa window 3. Saan po? Window 3? Susi, iwanan mo susi. Iwan lang? Sabi mo na dyan. So record pala sa kanila na iwan mo yung susi ng motor mo. Then pupunta ka na ng waiting area at sila nang bahala mag-test ng motor mo. Iwan lang daw yung susi. So window 3. Boss, sa akin lang to, no? Hawakan ko lang. Ito na po, window 3. Window 3. Okay. So yun, diretso na ako dito sa may mga monoblock. So mukhang testingin na nila, hintayin ko na lang matapos. Testing na nila yung motor. So ganito pala yung tsura ng waiting area nila, no? May aircon siya, maayos naman at malamig naman. Ayan, so kung nakikita nyo, dalawa pa yung aircon. At pagkatapos na nga ng testing, ay tatawagin ka na sa window 3 at makukuha mo na yung result at yung susi ng motor mo. So pagkakuha natin ng papeles sa window 3, ito, kukuha tayo ng insurance. 600 pesos ang insurance nila. Hindi ko na nabidyohan ng mga sumunod na eksena at 350 naman ang bayad sa LTO. So mabilis lang to, mga 45 minutes lang tapos na agad. So pero kung gusto nyo mas makamura, guys, kumuha kayo ng insurance sa Cebuana Luwilier o kaya sa M Luwilier. Ayan, ang mga insurance nila nasa 200 plus lang yun eh. Sobrang mura ng insurance sa kanila, guys. Kaya yun ang kinaganda. Kaya maganda kung kukuha muna kayo ng insurance bago kayo pumunta dyan sa sa mga MBIS. Tingin ko naman kahit saan kayo MBIS pumunta, hindi naman nila binabawal na kapag kumuha kayo ng insurance sa ibang company or ibang centers. Basta ang importante kumuha ka ng insurance. So punta muna tayo dito sa SM. Mag-SM muna ako. So dito ko natatapusin yung video. Kung nagustuhan nyo to, please click like, share, and subscribe. Click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated. This is Bro Motovlog PH. See you on the next vlog.